Alright, so I've been seeing this practice way or way of practicing ng mga beginners, no? Or actually not just beginners, no? Even music students, no? Nakikita ko dito sa TikTok madalas na you might think is helping you but is actually causing you more problems in the long run, no? So pag-usapan natin to. So ano nga ba tong way of practicing na I don't think would be beneficial for anyone for that matter. Okay. So alam naman natin na music, you have to use your ears, 'di ba? You have to listen, you have to understand how it works, ganyan. But we have to listen properly. Okay. So itong way of practicing na to is madalas ko nakikita sa mga nagpo-practice na solfege, nagpo-practice na mga singers, no? Sa musicians kasi mahirap gawin. Okay, ano ba 'yun? So ito, nasa harap ako ng keyboard or ng piano. Usually ang nakikita kong ginagawa nila is they look at the score, 'di ba? Minsan live pa nila ginagawa. Tapos may ano sila, let's say this so let's say 'yon, no? Gagawin nila, tutugtugin nila do mi sol fa mi re do. So sinasabayan nila yung passage na kailangan nilang aralin, no? Which is actually hurting you in the long run. Hindi siya magandang gawin. Bakit? Number one, when you sing or play with the notes, hindi mo talaga naririnig yung sarili mo. You don't know if you're out of tune. You can sing it out of tune but hindi mo mapapansin. Bakit? Kasi yung reference mo hindi mawawala sa tono. So instead of helping you, parang it gives you this confidence na, oh, katono ko, di ba? Let's try, for example, I will sing out of tune. Do, mi, sol, fa, mi, re, do. Di ba? Kahit na medyo ang pangit ng acting ko doon, di ba? Pero if you listen to it and if the piano or the keyboard is loud enough, hindi mo maririnig yung sarili mo, but you might think na nagagaya mo or nakokopya mo or nagagawa mo siya perfectly. Okay? And this also happens to other instruments. No, sa violin, nangyayari din to. No? You might not be playing, no, the keyboard kasi nagvo-violin ka, but you know, playing back someone. Let's say, for example, you're listening to a Bach unaccompanied piece. Tapos tinatry mong sabayan yung tempo, yung live recording, for example. So it's not gonna help you out. Now, listening is a core skill, di ba? Sabi nga natin. But you have to listen first before playing. So it's a good idea. Sige, tugtugin mo. Tugtugin mo. Simpleng-simple lang, di ba? Tugtugin mo and then try to copy it or try to sing it. So, kailangan ma-process mo na kasi there's a process that involves you hearing the tone or hearing the sound bago mo siya ma-perform or makanta, no? Whether that's a simple tune like that, di ba? Or a very complex one like, no? Kahit yun, mga intro ng Mendelssohn, di ba? Or whatever piece that may be. Pakinggan mo muna, wag mong sabayan. Because once na sinabayan mo siya, magugulo lang yung isip mo. And you might think that you're doing good, di ba? Kasi maganda yung nasasabayan mo, di ba? Pero in reality, you're masking the way you are actually playing. That's why hindi siya magandang practice, no? I mostly see this from a lot of singers, no? Ganun madalas sila mag-practice, which is I don't know kung effective ba talaga yun, pero parang ang nangyayari kasi naghahabulan instead of processing it in the brain. So I think pag mag-isa ka, no, self-practice, ikaw lang mag-isa, kasi sa choir yata ginagawa yun, no, pag sabay-sabay. But you know, if you're trying out something new bago yan, wag mo munang gawin yun. Listen first, then play, or then sing, then perform. Kasi with that, na-process mo na ng brain mo yung narinig mong passage, yung narinig mong notes, narinig mong sound bago mo siya gagawin. And that would help also develop your sense of intonation, timing, coordination. Mas maganda siya, no? Of course, kung hindi mo makuha yung isang nota, huwag mong sabayan. Tugtugin mo, and then sing or play. Diba? Kahit nagtotono ka, diba? Hindi, sometimes yung iba, tugtog sila ng tugtog ng chords, ganyan. Tapos hindi nila matono yung instruments nila. Bakit? Kasi laging sabay. Huwag mong pagsabayin. Pakinggan mo muna, itono mo, then check again. So,
La, la. Tsaka mo kantahin ng sabay kung kailangan mo talaga. Pero when you're first reading something or trying to understand it, you have to distance yourself para mas maintindihan mo siya. Kumbaga, you need to see or hear the bigger picture before getting into the details of it. So sana nakatulong to, and if it did, comment down below. And I'll see you in the next one. Good luck sa inyo.